Magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers sa Luzon, Visayas and Mindanao. Nandito po ako sa tanim kong dragon fruit. Napansin ko po ngayong week na nagsimula ng mamulaklak ang ating tanim na dragon fruit. So itong variety na ito ay nagsimula ng magbulaklak. So ang dami na pong nilalabas na bulaklak sa ating tanim na dragon fruit. Kaya ako survey sa aking mga dragon fruit kasi nakatuwang tignan na may mga bunga na at yung ating pagsisikap, paghihirap sa pagtanim ay may may bunga na. So ito bawasan po natin ito kasi 4 na bulaklak na lumalabas or 5 pa. Hindi po maganda kapag maraming bunga sa isang sanga kasi ang resulta ay maliliit yung mga bunga nila, kaya dapat lang ma-control. So dito may 2, mag-monitor po ako para mapaganda yung paglaki ng mga bunga. So kailangan talaga na ma-monitor din. Hindi po pabayaan na yung isang sanga ay madaming bunga. So habang maliit pa sila ay kailangang ma-monitor gaya nitong sa ganito pang stage sa mga bunga na maliit pa, para naman yung hindi mag-agawa ng sustansya. So itong variety na to ay iba po to, yung puti yung laman. Talagang nakatutuwang tingnan na may bunga na. Hindi po tayo naglagay ng fertilizer, pero yung tubo ay talagang maganda. Birdie ang kulay ng mga ating sanga ng ating dragon fruit. So kailangan pag magbunga na ay kunin natin ito, yung mga bagong tubo na sanga kailangan makuha kasi nagsimula ng magbulaklak ang ating mga dragon fruit. Nagsilabasa na po yung mga bulaklak, kaya hindi na po natin dagdagan ng panibagong sanga kasi maapektahan din yung yung bunga pag isabay natin yung tubo ng mga bagong sanga. Kailangan talaga nakapokus sa bulaklak hanggang maporma ng bunga na dragon fruit. So ganito lang ka lawak yung taniman natin na dragon fruit mga ka-farmers. Talagang maganda kahit walang synthetic fertilizer. Yung inilagay ko lang yung mga dahon ng rambutan dito ko inilagay sa mga puno pag magwalis po ako, kaya
magandang resulta na organic talaga. Kasi ang ating taniman ng dragon fruit ay maraming nakatanim din na rambutan, kaya yung mga dahon na old na dito talaga na nalaglag sa ating area, kaya sa pagwawalis ko ay inilagay ko na diretso sa mga puno ng ating dragon fruit. So ganito lang ang aking diskarte mga ka-farmers sa ating tanim na dragon fruit na nagsimula ng nagmulaklak. Kaya natuwa po ako kasi tapos magbulaklak ay maging bunga na. Kaya maghintay na lang po tayo na mahinog habang lumilipas ang buwan, kasi yung mga bulaklak ay maging bunga na, saka makapagpitas na po tayo sa ilang mga buwan na lumilipas. So kagandahan po itong dragon fruit mga ka-farmers ay matagal maghinto yung pagbunga ng dragon fruit. Hindi katulad ng ibang mga prutas na madali lang silang bunga. Pero itong dragon fruit ay hanggang maabot pa ito ng November. Matagal po siyang matapos ang kanyang pagbubunga. So ito talagang daming mga bagong bulaklak na lumalabas sa itong isang sanga na to, kaya kailangang makontrol. So ang ganda talaga mga ka-farmers pag ang ating tanim nasa bakuran lang at saka may mga bunga na at talagang excited po tayo sa ganitong klase na tanim. So ito naman po ito sa kabila. Grabe mga ka-farmers pag kahit walang synthetic, maganda ang tubo. So talagang nagamit ang ating imbensyon na trellis na concrete at tinakpan po natin ng hose para hindi madaling makalawang yung ating bakal na ginawang trellis sa ating dragon fruit. So ito lang po ang ating update ngayon mga ka-farmers sa pag control sa ating dragon fruit ng pagbubunga. Yung mga bunga kailangan na may limitasyon din sa isang sanga na patubuin. Marami pong salamat sa lahat ng nagsuporta sa ating channel sa NB Mini Farm at sa mga bagong nag-subscribe sa ating channel. Thank you po sa inyong lahat at sana patuloy kayong magsuporta sa ating channel about farming, and God bless sa inyong lahat mga ka-farmers. Bye bye.